Ang kapital ng baka ay mas malaki kaysa baboy, ba't mas pinili niyo ito mas maraming alagaan yung baka? Matibay yan eh. Matibay. Saka pati. Yung gayon din naman, yung magiging mag-aalaga halimbawa ng 10 biik. 10. Sa 6.5. Di 65 mil. Ibili mo ng 65,000 yung na baka. Isang baka. Isang baka. Halos parehasin yung kikitain doon. Kaya pala po. Kailangan huwag kang mababa ng 20. Sa isang baka. Sa ilang buwan po 20 pataas. 4 na buwan. 4 na buwan. Kumbaga 5,000 sa isang buwan. Kaya naman po. Ilang taon ang edad ng baka na talagang papasok na sa patining na session ng ganito? Kailangan mo. Ito yung mga baka nila dito na mga patining. Dami oh. Isang araw mga Talongs TV, tayo po ay bumalik dito kay Tatay Manolo dito sa may kanda ng Sariaya. At tayo nagtanong ng ilang informasyon, lalong tingnan natin mga baka na bagong bili lang. Ito po ay 3 linggo pa lang daw itong mga bili. Ayan po hanggang dun. Ito po ay 10 heads yung nakakoral niya at meron pa rin siya mga paalaga. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Sariaya. Kaya senyor po ito. Nakatali sa harapan ng tindahan yung baka oh. Ayos. Mga patining. Ayan, dito ulit tayo ngayon sa Barangay Kanda ng Sariaya. At binisita natin si Tatay Manolo dito. Yung lagi natin nakikita sa lutukan na namimili ng baka. Kompleto na rin yung kanya nakakuha ng mga baka dito. Mga baka nila dito mga pinapatining na mga katali sa labas. Ito po yung taniman nila ng mais dito. At sakto naman ito may mga talungan na rin. Pinalitan na nila yung iba ng talong yung mga maisa nila. Ayan. Pinabalatan yung mga young corn. Ayan. Kasalukuyan po si Tatay Manolo ay kapakain ng mga baka niya. Ayan, nandito na tayo. Kompleto na nga pala. Ang dami pala na po itong ngayon. Ang baka nyo. Ilang ulo na ito? 11. Ayan, dami na. Ayan, pinapakain na ni Tatay Manolo yung mga baka niya ng mga yung pinagbalatan ng mais. Ano po yung ganyan nakakonti yung nyo? Binabantuan niya pa rin. Dami nyo ng baka oh. Ito pong itong tatlo. Ito daw. Ito. Bali 4 daw po yung kay GR yung mga ito 4, 1, 2, 3, 4. Yung malaking ito isa. Ayan. Ito po may ilang buwan pa lang sa inyong alaga ito? Buwan lang kay GR? May 1 buwan pa lang. May 3 linggo lang. 3 linggo lang. 3 linggo pa lang pala po. Ayan, ang lalaki ng mga baka. Parang pinipili niya yung medyo matataas ng kapital. Yung medyo presyo niya. Ay, madali pagkitaan. Ganun po. Madali pagkitaan yun. Kasi parang ito yung mga 70 nga ba? 80. 70 po ano? 78 yata yun. 78 ang mga kalimitan ng mga presyo ng mga basta mahigit na 70 kulang-kulang 80 itong mga baka na binibili niya eh. Kalalaki man eh. Oo, ito po, tinan niyo po. Ang ganda na itsura yung pagkakano yun. Tingnan ko po rin po. Ito po yung nabili niyo sa bukid na ito? Oo, yan. Ang tatlong yan. Kaya din kay GR yan. Kay GR. Kapag kinuha yan. Hindi ko naman sa bumili sa kanya. Kumbaga po kumbaga inapasa nila din sa inyo. Ang ganda ng mga katawan, no? Ano pong unang proseso niyo dito pag ganito? Kunyari, kabibili niyo lang, ano po, tinuturukan niyo ng purgat? Turo. Tapos po, vitamins. Vitamins naman. Tapos po, yung maintenance po, katulad nito, mga ilang buwan niyo ito planong alagaan bago ibenta? Mga 4 na buwan, hanggang 5 buwan lang. Hanggang 5 buwan lang po. Nilaang naman eh, dapat na gayon na natin para kumita. Paano po kasi parang nalulugi, di ba, pag sumubra na doon sa mismong pagitan ng... Hindi naman nalulugi. Nakita pa rin. Kaya lang po, ito ibig sabihin ang talagang plano nyo talagang kinuha ng ganito kalalaki dahil para mabilisan siya. Mabilisan. Dumaliin. Kailangan sa loob ng 1 taon, mga 3 hanggang 2 harvest. 2 hanggang 3 harvest. Ayun pala. Pero Tatay Manolo, ako magtatanong sa inyo kasi parang nakwento yun sa akin, meron din kayong mga bakang yung mga inahin, yung mga... Ano pong mas magandang pagkakitaan sa ganitong patining o yung mga ganun na... Magaling din ang inahin. Ay, kaso nga lang, edi pag matagalan yun eh. Pag mahaba ang proseso doon. Kaso nga lang, edi wala ka namang gastos doon. Kumbaga talagang damulan talaga siya. Hindi katulad po nito parang binibigyan. Ay, parang baboy yan eh. Ano po ito, pinipids? Pids ang gamit nyo, no? Oo, pids. Anong klase? Ito pala, nakababad na. Ito po pala yung mga palyat ni kaya ano.
Nakahanda na pala ito. Ito yung mga palyat. Mamaya yan. Ito po yung palyat lang. Oo, yung page. Feeds lang. Ito po yung feeds niya. Ito po yung mga ilang kilo ang feeds niyo na nilalagay. Isa lang puno dito. Ay, isang ganyan. Kung bagay halos kalahating kilo lang, ano? Ba, 1 kilo ito? May 1 kilo po yan. Tapos po ang palyat niya. Yan ay mga kalahating timba. Kalahating timba nito. Oo. Ito lang po yung ano to. Palyat yan? Yung pambabad. Palyat. Bali, hindi pala kayo nag-iba ng ano. Kung bagay dalawang pakain lang. Palyat at feeds lang. Hindi naman kayo katulad ng iba. Meron kasi ako napuntahan. May ano pa pala sila, parang... May darak. May darak, oo. Mayroong puta ka ng itong trigo. Hindi na po. Tama na itong ganito. Panglaki ng gasusyon. Kumbaga po ang inyo talaga ay kumbaga talagang sa kikita ang baka, no? Kailangan hukang bababa ng 20. Sa isang baka. Sa ilang buwan po malag? 20 pataas. 4 na buwan. 4 na buwan. Kumbaga 5,000 sa isang buwan. Kaya naman po. Kaya. Pero sa inyong experience, wala naman kayo ditong kumbaga yung gano'n na medyo nalugi? Wala naman? Wala, hindi ako nalugi, tumigil na ako. Oo, hindi po sa isang baka kunyari, di ba sa katulad dito, ilan to? Wala naman po. Wala. Yun naman pala. Kaya pala talaga siya? Kaya. Kayang-kaya. Ay, kita mo yung bininta kong dalawa? Tinubo ko 65,000. Sa dalawa lang po? Dalawa. Ilang buwan pong alaga yun? Ito yung aking nariyan sa labas. Yung kinuha niyong ano, ayos naman pala po ang pagbabaka talagang ganito, no? Yung pakain niya naman po, ibig sabihin ko, ang pakain niya, ito pa ilang beses na maghapon? 2 beses. Tuwing umaga? Umaga, pakakainin ko. Pagkakain sa umaga, pababiyak mo, pakakainin ko ng palyat niya. Anong oras mo po niyo binibigyan ng palyat? Alas 2, alas 3, gano'n. Alas 2, alas 3, tapos damo na ulit? Pupulpakin ko naman pakain niya ng yung balat. Dadamihan niyo na po, kumbaga hanggang sa gabi kumakain sila, no? Yun pala nga, pagka-sekreto ng mga gano'n. Kasi sila busog, nakahiga lang. Pagbabangon, kakain. Yun pala. Dapat tuloy-tuloy pa yung pagkain nila, no? Kahit agad ito nakakoral. Tulad yan, giniling ang pinakain ko kanina umaga. Ay, nag-ano na? Silage, silage. Nag-silage na. Ay, nga pala, may mga stock pala kayo dito to. Wala na naman yan. Ubus na. Ayan, papagiling ako. Yun pala. Tingnan mo yung aking mga palaga doon. Puntahan natin. Sige. Nandiyan din pa. Sige. Malapit. Papasyalan din natin. Sabihin ko po, alin po mas magandang ano? Kasi maraming nagdadalawang isip sa pag-aalaga ng baka. Alin po mas magaling? Yung nakakoral o yung nakatalis, nakalawig? Ito tatawag nila nakalawig. Pag mag-aalaga ng marami, kinakailangan nakakoral. Koral po talaga siya. Pag mag-aalaga ka ng padalwa-dalwa lang, sa labas pwede. Pwede naman. Bakit naman po mas magaling ang nakakoral ng ganito pag mga marami? Ay, walang pilihan sa pagkain yan. Kung anong iyahain mo, yun. Kakainin yan. Kaya, yun palang pinaka-ano. Pag kung nasa labas yan, hindi kakain agad ng page. Pag umulan, hindi kakain niya. Pag nasa loob, kain-kain niya. Kain talaga po siya. Wala silang hindi malamig. Oo. Yung palang pinaka-ano sa ganito. Mas magaling nga talaga, mas magaling nga ako. Dahil yung iniikon, pag pinakain mo, halos kulangan nga isang puno diyan pagkain niya. Kumbaga po'y parang napansin ko po wala na kayong baboy. Meron. Meron pa rin naman. Kaya lang iilan lang. Mas marami, mas pinariority nyo ito pagbabaka. Mahirap ang baboy. Mahirap po. Pati naman ang isa, daladalan lahat. Dala-lahat. Ay, pero kung nag-aalaga, di marami akong puno yung aking layanan yan. Kaya lang po ito, pero mas malaki po. Pero kaya matanong ko lang pala, di ba ang kapital ng baka mas malaki kaysa baboy? Ba't mas pinili nyo ito mas maraming alagaan yung baka? Matibay yan eh. Matibay. Saka pati. Gayon din naman, yung mag-aalaga halimbawa ng 10 biik. 10. Sa 6.5. Di 65,000. Bibili mo ng 65,000 yun na baka. Isang baka. Halos parehasin yung kikitain doon. Kaya pala po. Kaya, oo. Dahil gagastusan mo pa yun eh. Kantik sa 10,000 sa pagkain. 8,000 sa pagkain. Yung biik mo. Magkano 14,500 ang aabutin. Kunti na nakikitain. Kumbaga, kaya pala sabi nila, dami nagtatanong, kung pala kaya pala kitain yung sa pag-aalaga ng baboy, kaya rin pala kitain sa baka? Kaya. Basta naalagaan din ng ayos yung baka, ano? Ayos. Ayun palang, yun pala maganda pala. Dito pala kaya naman pala. Kung magbabaka sila, kaya mas marami po. Kumbaga, pinagsabay nyo lang po ang inyong pag-aalaga, ano? Yun pala, pwede pala kitain yung kinikita sa pag-aalaga ng baboy, tsaka dito sa baka. Sa isang baka, yung 65 ka, pwede ka kumuha ng isang baka na alagaan. Yung 65 na kapital din, halos yun din ang tubo. Tapos yung idadagdag mo ngayon pa yung yung kakapital mo pa yan eh, tigo 8,000. Ipapasak mo ngayon din yan sa baka. Kwentahin mo, paraanan ko ng kwenta yan. Mas tubo pa rin talaga. Malaki ang kapital sa baboy. Yun naman pala. Malaki.
Yun naman pala mga ano. Di pala yung maganda rin pala. Kumbaga ito na talaga ang pinakamagandang ano ni Tatay Manolo. At ano pala, kaya naman pala kitain yung mga gusto mo. 10 baboy, ubos ka ng 145,000 eh. Eh di man. 145,000. Apa. Sa pakain pa lang po yun. Pakain at kapital sa biik. Sa biik? Oo. Talaga malaki din pala. Tapos ilang buwan po siya bago mapabenta rin? 4 na buwan. Para di sa baka din. Kaya itong ginagawa nyo, ganun din katagal siya bago ibenta. Kaya hinahabol nyo rin pala kung kino-compare nyo ngayon. Kaya kapital, malaki kapital sa baboy. Yun naman sa pala. 10 baboy, ubos ka ng 145,000. Sa isang baka na. Kung bumili ka ng sa baka na, tigo-80 na. Tigo-80 na. Kaya naman pala ano. Eh di mas ano nyo po talaga pala, pag bibili ng mga patinin ng mga baka, mas magaling po yung medyo mataas-taas na nga naman, yung medyo mahal-mahal na nga naman. Mahal. Ay, hindi po sa presyo naman, ibig sabihin din yung kasi minsan ba mamaya na mapabahal naman sila sa alok sa kanila. Eh, ibig sabihin, yung mga mahal na talaga, yung mataas-taas na. Kailangan mo 80 ang bibili. 80. Kung halimbawa yung buminta ka ng 120, kung 115, may tubo ka ng 35,000 kasi may gising, may tubo ka pang 20. Yun pala. Ay, Tatay Manolo, siyempre, ito yung mga baka nyo ganito. Kalimitan po ba ilang taon ang edad ng baka na talagang papasok sa patining na session ng ganito? Kailangan mga 3 taon. 3 taon talaga? Bago pasok mo sa patining. Hindi na bibilhin mo. Kung maaari, isagad na ang buwas ng ngipin eh. Ba't po pag medyo bata-bata? Matagal. Matagal proseso. Mag-aalaga kang 2 taon. Baka hindi po makuha. Yun pala. Oo, kumbaga po yung mga ganung mga ano, siguro doon sa mga walang budget. Maraming nga kanya malalaki Oo nga, mas marami pang benta ngayon, mabenta ngayon malalaki mga baka. Mas magaling ang bumili ng malaki. Kasi sabi ko nga, kung ikaw may kapital, halimbawa, kung may kapital kang halimbawa 80,000, 100,000, ibibili mo ng 2 maliit na tigli 50. Bili mo na ng isang malaki. At malaki pang kikitain mo doon sa isang yun. Ayun pala. Kaya pala ang hinahanap nyo kalimitan po pag kayo nagtitingin ng baka, yung malalaki na talaga. Yung mga ganito kalalaki na nga naman talaga. Ayun o. Siya nga naman napansin ko dito sa mga baka nyo, halos malalaki na siya eh. Walang maliliit dito eh. Hindi po kayo nag-ano ng mga maliliit na mga baka. No? Kahit po doon sa mga paiwin nyo. Pagkakita mo. Yun pala, pupunta natin yung mga paiwin ni Kuya Manolo. Ito po yung mga baka niya. Ikot ako lang po ha. Tingnan natin yung tinlaki ng mga... Hindi, ang linis pa nga po eh. Kukunti na nga yung ano nila eh. Parang bagong dumilang nila ito. Ayan o. Ito po yung mga baka ni Tatay Manolo. Ito daw ay pinakamababa niyo po ditong kapital na nabili ay 75. 75 hanggang pataas na po. Oo, 75 pataas na po ang presyo ng mga nakuha niya mga baka. Ito po yung 3 linggo pa lang daw ng alaga. Ang plano ni Tatay Manolo dito ay pang hanggang 4 hanggang 5 buwan na bibenta na ito mga to. Ayan o. Ang laki na nga po nito ito. Ito. Bilog na yung halos mo na bilog na yung hulihan niya. Inahaan na. Higitang nabinta niya. Oo. Pag ibibenta po ito, tubo na din kagad kayo, no? Sa 3 linggo. 3 linggong alaga. Ayan, ito pa yung mga baka nila dito. Talaga mga ganda mga baka Tatay Manolo kinukuha pati. Ayan. Sabi ko nga kung mag-aalaga din lang ng maliliit, ay sa malalaki na kayo lumagay. Kasi yung ibig gusto ay maliliit daw po at marami. Kunyari, mga 100 nga, di ba? Makakadalawa na agad siya. Ay 2 buhay. Doon ka tumayo sa isang buhay. Marami ang kita mo doon sa isang buhay, sa 2 buhay. Yun po. Yun pala ang ano ni Tatay Manolo. Kaya pala mas magaling, kaya pinili nyo talaga malalaki ng ganito ano pang patining. Ay yung malaki ko ni makaka 3 harvest isa sa taon eh. 3 palit. Opo. At kasi ilang months yan. Yung 2 maliit mo. Eh baka yung 3 taon bago pa maibenta. Oo. Yun pala. Dapat mas maganda pag lumagay kayo sa ganito na lang din na ano. Na mga malaki na nga naman. Maglalabas ka ng malaking kapital. Sigurado naman daw kikita sa mga baka. Ito na po yung mga baka ng Tatay Manolo naman na mga nakatali din sa labas. Ilan po itong nandito nyo ngayon?